bundok, tapos iniwan nyo. Tapos ngayon kayo pang may ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinibuhan nyo ng pangarap. Kami yung ninakawan nyo. Bakit po kayo ganon? Ano po yung tita niya dahil yan ang lagi niyang kasama. Napakasakit po sa kanila yon. Sobra po. Lahat po namin yan, inalagaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganon ninyo lang. Ikaw yung leader ng kawalang yan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasi kasama mo pa sa picture. Langhiya ka. Yung pagsali na to na kabataan party list, hindi namin alam to. Wala kaming kaalam-alam dito. Umalis po yan. Hindi po namin alam yan. Noong 24, ng tanghali, nag-usap pa kami na magkikita silang dalawa ni kuya niya sa 25. Pumunta yun sa tita niya noong 24 ng gabi. Ayan din yung huli nilang pagkikita. Na wala naman siyang sinabi na may pupuntahan siya. Kaya ang alam lang namin, pumunta lang siya sa dorm niya. Kaya hanggang inabot na po ng 25, 26 hanggang January 1, wala po kaming balita. Nung January 1 po, may nagbalita po na yung ATM nga po daw ng anak ko nakita. Tapos yun, may tumatawag na po sa kapatid niya, sa kuya niya. Pero nung ano po, ayaw ko rin po maniwala nung sinabi yun sa akin na nakita na parang naisip lang namin na baka na-hold up o nakuha yung bag, kaya yun nakita yung ATM niya. Pero sa mangyayari po sa kanya to, hindi po talaga namin yan lahat inaasahan. Nung hinahanap ko po yung pinahanap ko sa kuya niya na puntahan mo doon sa boarding house sa dorm niya, baka ako natutulog lang na talagang pinuntahan po ng kuya niya, hinanap, nagtanong-tanong na po kami sa kaibigan niya. Talagang wala po. Hanggang pinaparing po namin yung phone niya, nagre-ring po, tapos pinapatay. Yan po yung namin na, hindi po rin po kami nag-i-expect na may mga ganun po. Tapos, nung January 1, ng gabi, parang nararamdaman na po namin na siya nga po yung isa po siya doon na. Isa po siya doon. Isa po yun. Siya po yung patay doon. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Pag kinabukasan po, dali-dali po ako umuwi. Kasi isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo.
Ayan po sa amin ang pinakamasaya, pero itong pag-uwi ko po, hindi ko po ito inaasahan ng ganun. Hanggang po pumunta na po kami doon sa bangka niya na kinonfirm ng kuya niya na siya nga. Hindi po namin inaasahan na mangyayari sa kanya to kasi siya yung batang napakabait po. Bibing-bibi po namin siya mula sa mga tita niya, sa mga tito niya, sa mga pinsan niya. Kaya, yung nangyari po sa kanya to, hindi po nila lahat matanggap yan. Sa mga nakakakilala po sa anak ko, sa simbahan, hanggang ngayon nasasaktan po sila sa mga panggagamit nitong mga Kabataan Party List. Please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Buhay niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Hindi namin pinalaki yan ng ganun lang. Mula kinder hanggang high school, nag-aaral ng private yan. Hatid sundo yan ng tita niya. Na mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan. Tapos gaganunin niyo. Bakit inyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo? Alam niyong may sugat ang paa niya. Ginanyan niyo. Inakyat niyo sa bundok, tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pang may ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinibuhan niyo ng pangarap. Kami yung ninakawan niyo. Bakit po kayo ganon? Ano po, yung tita niya, dahil yan ang lagi niyang kasama, napakasakit po sa kanila yon. Pero po, lahat po namin yan, inalagaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganon ninyo lang. Ikaw yung leader ng kawalang yan ng party list, Kabataan Party List na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasama mo pa sa picture. Nag-iya ka. Pasensya na po. O nakakapagsalita po ako na hindi maganda pero napakasakit po. Sa amin, sa buong pamilya. Sa ginawa niyo kay Bebe, kay Jerlyn. Napakasakit po. Napakahalaga na mapakinggan natin siya ng buong buo, walang labis, walang kulang dahil ito ay katotohanan ng mga pamilya na naging biktima ng terror grooming ng mga organisasyon tulad ng Kabataan Party List.
Ngayon, para naman po magbahagi ng kanilang kwento, tinatawagan ko naman po si Ginang Madis, nanay ni Stephanie Borinaga, na hanggang ngayon naman ay patuloy na hinahanap pa ng kanilang pamilya. Good morning po. Ako po si Gina Madis. Nanay po ni Stephanie Borinaga. Umalis po siya sa amin December 23. Nagpaalam po siya na pupunta daw siya ng Espanya. Hindi siya nagpasko sa amin kasi wala daw tao sa bahay. Ngayon nalaman ko nung Friday, nung January 2, may nag-send sa akin ng link na nasa na daw siya, nasa Mindoro. Nakita lahat ng mga niya, identification. Hindi ko akalain mapupunta siya doon. Kasi ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyang samahan. Na-recruit po siya sa Anak Bayan po. Tapos yun, marami na pong nagpunta sa amin, namamalita kung ano na nangyari. Sabi ko, wala po akong idea, wala po akong update kung ano pong nangyari kasi missing pa po siya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano na po nangyari sa kanya. Ang bait-bait ng batang yun, matalino, may pangarap sa buhay. Third year college na po siya. 1 taon na lang po. Matatapos siya sa pag-aaral. Hindi naman po namin siya pinabayaan. Bakit siya pumasok ng ganung samahan? Ayun, lahat kami po nag-alala. Isa po akong single mother. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban niya. Yun lang po, salamat po. So, yung kwento naman po ni Ginang Gina ay kwento naman po ng isang magulang na ang kabataan o yung anak nila ay missing pa rin. So, makikita natin yung mga iba't ibang epekto at resulta ng mga ginagawang panlilinlang ng mga organisasyong nabanggit tulad ng Kabataan Party List at Anak Bayan. So para naman magbigay ng konteksto kung ano yung kalagayan, tunay na kalagayan doon sa Mindoro at Pabulaanan, yung mga fake news at misinformation, disinformation na ipinapalaganap ng mga makakaliwang grupo, bago po pala tayo tumalon sa kalagayan ng Mindoro, tinatawagan ko po si Ginang Luisa Espina para naman po magbigay ng pahayag mula sa Hands of Our Children Movement at ipakilala kung ano nga ho ba ang layunin ng Hands of Our Children sa panawagan natin para sa hustisya at katotohanan sa mga naging biktima, kabataang naging biktima ng recruitment ng CPP, NPA, NDF. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement ay nakikiisa po sa mga dalamhati nitong mga magulang dahil pare-pareho po ang nangyari sa amin. Ang pattern po ng recruitment ay pare-pareho. Niligawan ng anak namin para isali sa organisasyon, galitin ang puso sa gobyerno. Katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso hanggang sa nagrally-rally. Sila yung pinapauna sa mga rally. Hanggang sa galit na ang puso, inakyat po. 16 years old na ni-recruit, 18 years old
inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. So, karamihan po sa mga anak namin na wala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak. At ganun din po sa mga Hands of Our Children movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersion. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersion. Kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 2. Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. At halos 8 taon akong naghagilap. Ganito din ang nangyari sa akin, umiiyak, nangihina, hindi makapasok sa trabaho, iniisip yung mga anak. Ngunit yung anak pala namin ay na-recruit na sa kabundukan upang mag-armado. Ito na yung tinatawag na terror grooming. Yung utak nila ay tineterror grooming na ng mga samahan nito para yakapin ang armadong pakikibaka. At ang sakit nito, yung anak namin ayaw nang umuwi sa amin dahil naluto na ang utak niya sa pang-terror grooming ng mga organisasyon na to. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating gobyerno. Kaya kinukundina namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano natiterror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am, nasawi. Ang anak ni Ma'am, missing pa rin. At marami pa rin sa Hands of Our Children ang nawawala 10 taon, 9 taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima, kabataan, pamilya, na patuloy, paulit-ulit na lang na binibiktima. Paulit-ulit nandiyan sila. Paano nating tigilan to? Gusto na namin itong tigilan. Gusto naming mapasaya yung terror grooming bills na yan para ito'y protekta sa aming mga pamilya. Protekta din ito sa mga kabataan para wala nang nanay na iiyak sa harapan nyo at wala nang kabataan na masasawi, makukulong, at mawawala na walang proof of life. Kami sa Hands Off, patuloy na tumutulong sa mga pamilya para malaman kung nasaan ang kanilang mga anak, sino ang dapat nilang lapitan para makatulong. Kasi kung lalapitan sila ng nag-recruit sa kanilang mga samahan, patuloy pa rin gagamitin ang kanilang anak, patuloy pa rin dadalhin sa kabundukan para mahirapan. Sana po naliwanagan po kayo sa kung ano ang kinahinatnan ng mga kabataan kung marirecruit ng mga front organization na to ng CPP, NPA, NDF. So nakita ho natin yung iba't ibang muka ng resulta at epekto at naniniwala kami na hindi lang ito yung mga kwento, marami pang iba. Kaya ito ay umpisa pa lang ng pagsiwalat ng katotohanan kung gaano kasakit at gaano kapait, kasalimuot ng buhay ng mga kabataan na nare-recruit ng mga organisasyong ito. So bago tayo dumako doon sa sitwasyon, lokal na sitwasyon sa Mindoro, bigyan niyo ako ng pagkakataon na basahin yung ilang komento sa ating Facebook Live. Tulad ng sinabi ni Jack Dantis Ecalne, dapat huwag nang hayaan ng COMELEC ang mga identified na party list. Sabi naman ni Nonato Aliven Jr., condolence po ma'am, sana kasuhan niyo po ang Kabataan Party List para sa hustisya ng pagkamatay ng anak niyo po. May mga nakasubaybay din na tinatag ang COMELEC, tinatag
ang National Youth Commission. Hinahamon din ni Randy Marinduque Liornas, Congress, andoon ang kakampi ng CPP-NPA. Sabi naman ni Michael Nabor Naelga, and yet, may sahod pa sa gobyerno si Reneco. Dapat next election banned na yung party list. Comelec, galaw-galaw. Sabi naman ni Joe Masi, palayasin sa mga paaralan ang mga hindot na NATDEM, gaya ng Kabataan Party List, Anak Bayan. Panagutin sila at kasuhan. At bilang last na comment na babasahin natin, mula kay Julben Balenya, ang party list na naghihikayat sa mga bata ang sayang. Dapat managot ito. No to CPP, NPA, and DFP. Silang lahat ang may kagagawan ng mga ito. So, ilan lamang yun dun sa mga komento, mga obserbasyon ng ating mga manonood sa live, sa ating Facebook Live. Ngayon, dumako na tayo sa pahayag ni Toto Marquez mula sa Kadre Mimaropa na magbibigay ng katotohanan sa lokal na sitwasyon. Ano nga ba yung sinasabi ng mga community leaders natin doon? At ano ba talaga yung nangyari? Yung aktual na nangyari sa masalimuot na bagong taon na sumalubong sa mga pamilyang ito. Magandang araw po sa lahat po ng nakikinig o nakakapanood ng amin pong paghahayag ngayon. Ang Kadre Mimaropa po ay isang samahan ng mga former rebel na nagbalik loob sa ating gobyerno. Ang Kadre Mimaropa po ay naghahangad ng kapayapaan sa isla ng Mindoro, ganun din sa Southern Tagalog. Ang Kadre Mimaropa po ay mariin na kinukundina ang paghahasik ng karahasan tulad ng CPP, NPA, NDF. Ganon din ang kanilang mga front organization na nag-oorganisa sa mga kabataan at sa mga iba't ibang sektor sa ating lipunan na gusto nilang sirain ang buhay na ito. Gusto ko lang po ipahayag at malaman ng sambayan ng Pilipino na yung pahayag ng mga taga-karapatan sa Southern Tagalog ay ito po ay isang napakalaking kasinungalingan na sinasabi nila na may nadamay na sibilyan doon sa pangyayaring labanan noong January 1, ngayong taong kasalukuyan. Ang lahat po ng pahayag na ito ay hindi po totoo na may nadamay na sibilyan. Kami po ay lehitimong taga Mindoro. Alam po namin kung ano ang nangyayari sa aming lugar. Ang Kadre Mimaropa po ay kinukundina yung mga ganitong kasinungalingan at lalo't higit sa mga karapatan sa Southern Tagalog na kayo ay wala nang ginawa kundi magkaroon ng mga balitang hindi totoo. Ang taong bayan, ang Mindoreño ay nagising na sa inyo. Nang-conduct sila noong January 5 ng peace rally upang kundinahin ang ginawa niyong kasinungalingan sa media. Ang lahat ng mga katutubo doon sa pinangyarihan sa Mamara at mga estudyante sa bayan ng Abra at buong Mindoreño ay nagkaroon ng peace rally para kundinahin kayo. Pero anong ginawa nyo? Pinilit nyo pa rin sirain yung hanay na nagkukundina upang maghangad ng kapayapaan sa lugar. Yan ba ang karapatan na sinasabi nyo? Gusto nyo lang ba na kayo lang yung pakinggan ng taong bayan? Samantalang yung mga nabiktima ng mga magulang na ito, anong ginawa nyo? Si Jerlyn ay napakabuting bata. Hindi siya nagre-research sa lugar. Bagkos, kayong mga kabataan party list kayo, nirecruit nyo ito si Jerlyn, hindi para mag-research, kundi ito ay para ipasok nyo sa NPA. Ngayon, sabihin nyo, nag-aalam lang siya ng kalagayan ng lugar. Hindi ba kayo bobo? Sarili nyo ang inyong niloloko? Hindi pa kayo naawa sa mga magulang, sa mga kabataan? Sabi nyo, red tagging ito? Paano nyo sinasabing red tagging to? Kayong mga kabataan party list kayo.
at kayong mga taga-karapatan sa Ordin Tagalog na walang ginawa, kundi puro kasinungalingan. Red tagging ba to? Umiiyak ang mga magulang? Naghihikahos? Ang Mindoreño ay nagkaisa. Natigilan nyo na ang ginagawa nyong pagre-recruit sa mga kabataang ito. Dahil ang taong Mindoreño ay ayaw na sa inyo. Pinapalayas na kayo doon. Kayong mga taga-karapatan kayo. Ang panawagan ng mga Mindoreño, kayong mga recruiter ng mga New People's Army kayo. Sasabihin nyo, hindi kayo NPA. Ano yan? Lukuhan? Eh, dyan na kami nanggaling eh. Sinira nyo ang mga buhay ng pamilyang ito. Hindi lang ito. Tapos sasabihin nyo, red tagging, maawa naman kayo. Sisihin nyo yung Communist Party of the Philippines na siyang utak na pati kayo ay gusto rin kayong idamay sa kapahamakan. Mag-isip-isip kayong mga taga-anak bayang kayo at mga taga-karapatan sa Ordin Tagalog na walang ginawa kung hindi kasinungalingan ang lahat ng sinasabi. Itigil nyo na ito mga kaibigan dahil walang mapapala at wala kayong patutunguhan. Ang Mindoreño po ay nagkakaisa. Malaya po silang nakikipamuhay ngayon. At inuulit ko, wala pong nadamay na sibilyan doon sa pangyayari noong January 1, doon sa Mamara, Abra de Ilog. Para po sa ating pong mga taga-sambayan ng Pilipino, na yung nangyari po sa Mamara, Abra de Ilog noong January 1, ay wala pong nadamay na sibilyan. Ang lahat po na kumakalat sa media, sa social media, na pinopost ng mga taga-karapatan sa Ordin Tagalog, ito po ay napakalaking kasinungalingan. Dahil ito po ay hindi totoo. Hindi po sila taga Mindoro, sila ay mga dayo, sila po ay mga sinungaling. Ito po ang lagi nating tatandaan. Ang hangad ng taong Mindoreño at ang sigaw ng Kadri Mamarupa ay ang tunay na pagkakaisa at magkaroon ng isang tunay na kapayapaan sa ating bayan. So maraming salamat Toto sa pagbabigay ng pahayag sa ngalan ng mga kababayan natin sa Mindoro. Bago tayo magpatuloy, binibigyang pagkilala yung mga kasama natin dito sa ating conference hall mula sa ANMASA, Kasagabay, UNTV News, GMA News, and Kontra Kwento Network. Kinikilala rin si Director Monico Batle at yung mga kasama natin mula sa RS Bagong Pag-asa, Rehiyong Bicol. So maraming salamat po sa inyong oras, sa effort, pagpunta po at pakikinig sa mga kwento po ng ating mga magulang at ng mga mamamayang taga Mindoro. So para po magpatuloy, hayaan niyo po akong basahin ang joint statement ng Buklod Kapayapaan Federation Inc. and Hands Off Our Children Movement. Demand accountability from the CPP, NPA, and DFP terror groomers. Justice for Jerlyn Rose and Surface Stephanie Joy. Buklod Kapayapaan and Hands Off Our Children Movement express our deep sorrow over the death of Jerlyn Rose Doydora in Abra de Ilog, Occidental Mindoro on January 1, 2026, as well as our grave concern over the fate of Stephanie Joy Madis Borinaga, who remains missing. Jerlyn was a student of Pamantasan ng lungsod ng Maynila, while Stephanie is a young student from Sitio Pagkakaisa, Sucat, Muntinlupa City. This tragedy is heartbreaking, and our thoughts and prayers are with their families and loved ones during this painful time. On a very positive development, we welcome reports that Chantal Anikosh has been found alive and is now in the custody of government authorities, and we are sure that she is being kept safe and treated with full respect for her rights. We do encourage Chantal and others in similar situations to take this moment to reflect,
return to their families, and pursue their aspirations through lawful, peaceful, and nonviolent paths to social change. The January 1, 2026 incident is an unfortunate consequence of terror grooming among our youth and students. Jerlyn and Stephanie now join the long line of young people who were drawn away from their families through recruitment into underground structures of CPP, NPA, and DFP, embedded in legal national democratic organizations within schools, communities, and Jerlyn, Stephanie, and Chantal's stories are not isolated, and until the terror groomers are held accountable, theirs will not be the last. Over the years, at least 12 youths, including students from universities, have been killed or arrested in Southern Tagalog after recruitment into the CPP, NPA, and DFP's underground networks. 9 of these young people died in encounters in provinces, including Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Sorsogon, Occidental Mindoro, and Negros, while 1 was arrested in Negros Oriental. They are not statistics on a page. They are real sons and breeding daughters whose dreams were cut short because of the CPP, NPA, and DFP's terror grooming. We stress the importance of rejecting misleading narratives surrounding the circumstances of the January 1, 2026 incident in Abra de Ilog. Claims that Jerlyn and Stephanie were merely researchers doing immersions in Mindoro are desperate fabrications woven by the CPP, NPA, and DFP and its legal machinery to escape accountability. As former rebels and the kin of children who were groomed by the CPP, NPA, and DFP to embrace armed struggle, we see through these half-truths and whole lies all too well, especially in the face of contradicting statements being released by national democratic organizations to shift blame and evade accountability. Whatever labels are used after the fact, these are young individuals who were taken from their families through systematic terror grooming and radicalization. More than anyone else, those who groom, recruit, and deploy young people into an armed struggle must be held accountable for these deaths and disappearances. We likewise stand with Mindoreños and the Mangyan Iraya indigenous communities in condemning the narrative being spread by Karapatan Southern Tagalog and Kabataan Party List that 3 Mangyan Iraya children were killed and their mother wounded during the January 1 aerial bombardment and strafing in Abra de Ilog. Local people's organization and federations of former rebels in Mindoro, supported by local authorities and representatives of the Tribal Council, have reported that these claims are false and constitute disinformation that exploits the name of the Mangyan Iraya instead of respecting their own account of what happened. Buklod Kapayapaan, together with the Hands Off Our Children movement, commits to supporting all lawful efforts to locate and assist missing youth, including Stephanie Joy Madis Borinaga and others who may have accompanied them in the NPA unit in Mindoro. We will work with concerned agencies to ensure that any youth recovered from such circumstances are treated humanely, informed of their rights, and given a genuine chance to rebuild their lives away from violence. Violence is not and will never be a legitimate means to effect genuine social change. Lasting reforms are achieved through lawful, peaceful, and democratic avenues. As former rebels, we have seen firsthand the heavy cost of armed struggle, not only on combatants but on their families, children, and their communities. As survivors of conflict, we have a special responsibility to help prevent the next generation from being deceived into taking up arms and to guide them instead towards constructive, non-violent paths for change. Buklod Kapayapaan and Hands Off Our Children call on the government, the academe, religious institutions, civil society, the media, and other sectors to stand with parents and families in demanding accountability from terror groomers and in protecting our youth from ever again being used as instruments in a protracted and senseless war.
So with that, we would like to open the floor now to the open forum and questions from our media staff. So the flow would be, we're gonna have 5 questions from the media here, and then we're gonna transition dun sa questions from the Zoom, and then 5 again, so that we give shared opportunities for each platforms to ask. So those who would want to ask questions now is the perfect time to do so. But please don't also forget to introduce yourself, where you're from, and direct the questions to the people you would want to seek answers from. So anyone who would like to begin? Hello? Okay. Good morning po. Ako po si Bianca Dava from ABS-CBN News. Kay Nanay Doydora, ma'am, nakikiramay po sa nangyari kay Jerlyn and kay Ma'am Gina. We do hope, ma'am, na mahanap din no, si Stephanie. Ma'am, yung sa akin po, I just want to ask your reaction dito nga sa reports na si Chantal Anicosh was found alive dun sa Mindoro. Para sa inyo, is there somehow hope po no, na through this development, maikwento din ni Chantal kung ano ba talaga yung nangyari, sino kaya yung nagdala sa kanila doon, and all other details po important to the case? Yes, ma'am. Sa inyong dalawa po. Para sa akin po, umaasa po akong may kwento po niya lahat ng mga nangyari doon, kung okay ba o safe ba yung anak ko doon. Yun lang po, umaasa po ako. Thank you po. Yung sa akin naman po, sana maki-operate po sana siya na magsabi siya yung totoo po. At sana maikwento niya lahat kung ano talaga ang nangyari. Sana hindi po sana siya magsinungaling. Yan po sana. Alright, thank you. Thank you po for asking the question. Who would want to go next? Good morning po, Patrick Desos po from PTV. Kay Ma'am Gina po ulit, ano po yung latest update po sa inyo ng mga authorities po about po kay Stephanie po? Kamusta po yung efforts po sa paghahanap po sa kanya? Ngayon po, wala pa po akong update, kung basta sabi nila, hinahanap pa rin daw po nila. Pero wala pa talaga akong natatanggap na update tungkol sa kanya. Yung pagkakahanap po kay Chantal, at least kayo po nagkakaroon po ng hope na magiging kapareho po yung kay Stephanie, na eventually malolocate din po siya. Opo, nabubuhayan po ako ng loob. Sana mahanap din po siya. At mas gusto niyo pong mga sundalo po yung makakita sa kanila instead na yung doon sa grupo nga po na nagdala sa kanila doon sa lugar. Opo. Opo, yun po ang gusto ko po. Kumbaga mas may tiwala po tayo sa ating mga sundalo po. Opo. Thank you. I would like to invite our friends from the media to grab the opportunity na to capture the moment. So. So baka meron po kayong parang request on how would you want them to be presented.
Okay na po. Ay, siguro ano na lang po, 2 minutes para sa ating photo ops.